Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Merry Christmas! Pinaaga ko na. Alam mo, Wednesday. Kala ko Morticia Adams ito, ang nanay. Eh, di ikaw ba? At Sino least ba mas gusto pumapasa mo? akong Wednesday. Pero ano ngayong araw? Ano ba mas gusto mo? Friday na ngayon eh. Oo, Friday na kasi. Kayo ba'y puyat? Puyat kayo, no? Nangangalumata ka. Hindi. Eh kasi nga 12-12. Ay, iba yung ano eh. Sa iba ko. Pinagpuyatan mo? Oh, Party! sige, happy for you. Parang sa happy for you. Parang ganun no? Kasi inggit. Anak is mid eh. Inggit much. Kami, si Jai, ay puyat. Nangangalumata. Kasi Bakit? Saan nag-party? binabantayan niya yung cart. Kakaado Hindi, cart. alam nyo kasi yung 12-12, Oo. merong isa dyan, Na? alas 8 ng gabi, pwede mo nang i-check Actually, out. may mga products na Oo. Tsaka may oras pa nga eh. Oo, may oras. Paunahan minsan yun. Oo, kaya nga ilalagay mo na sa cart, tapos pagdating ng oras, check out. Check out. Oo. Pero minsan nagbubukas na. Even before 12 midnight, Oo. ay pwede ka na magbayad. Tsaka, minsan kasi yung vouchers nauubos. Oo. Di ba? Eh medyo pinag-ipunan ko naman yun. Medyo malaki yung chinek out ko. May bawas na 5,000. Oh, 'di ba? Tapos, 80% ba 'yan? Kasi minsan 'di ba kapag na-reach mo yung Oo. certain amount, Oo. 80% yung Oo. discount. Tapos, Free delivery pa. oo. Diba? Tapos ay patong-patong din yung free shipping. Oo. Alam na alam. Expert. Nakarami to, Ayan. Tapos sa pag-credit card na yon, particular Oo. bank. Meron pa. Meron Oo. din silang mga May promo. 25% pa, Minsan nga diba? 1,000 pesos Di off. off. Sa Or total. cap, diba? Hindi naman po Oo. sa tinuturuan namin kayong mabudo. Pero yun lang naman. Pero kasi kung gusto mo rin talaga makatipid, nag-iintay tayo ng mga ganyan, di ba? 11-11, 12-12. Sabi nila, medyo malaki daw ngayon. Dahil syempre, parang last sale ng taon. Pero minsan naman na-extend, di ba? Oo, sa Kahit kapag, tapos na yung 12. Sulit sweldo. Yes, ganun Alam na alam. Ako sa 11-11 lang talaga, 12-12. Minsan nabili ko na nung 11-11 yung iba. So, yun. Yun nga lang, kapag ikay medyo late umorder at inaasahan mong ito yung panregalo mo, Oo. Ay, hindi na baka darating. hindi dumating. Oo. Dahil gabundok daw yung mga parcel. Kaya ang ginawa ko kagabi, yung pwede na, yung pasok na doon sa 12-12, chinek out ko na kagad. Ay, oo. Di Diba? darating na yan. Ay, talaga. Ay, hindi kasi bumili ko ng pang-costume natin. Ay! Pang-costume natin sa Monday. Oo, pero mamaya pa daw Pero sabi ni... darating. Di ba meron mamaya pa ba? ano? Ay, mamaya, sige, pag-uusapan natin Si yan. Abby ay may Oo, ano. may iaabot sa atin si Abby mamaya eh. Oo. Na pag-uusapan natin. Oo. Yun nga, kasi nga. Grabe naman in-order pa, kinarir. Hindi kasi yun, t-shirt yun na Ganun ba yun? banda. Kasi para masabing pasok ka 90s. sa era na yun. Di ba? Spice Girls. O hindi, alternative naman 2000 to. ang Spice Girls, di ba? Hindi, Ano late ba? 90s, 1995 onwards. Okay. Oo, naalala ko yung hindi kasi, nako, tinesting mo ko, marami akong alam dyan ha. Ay. Sige, magbigay ka ng banda, sabi ko sa'yo, anong... Nirvana. 92 yan. 92. Cranberry. Mga Cranberry. parang 89 meron sila, pero... Ay, sumikat sila 90s. magka-partner tayo sa Sa Kapag may trivia mga game. quiz bee at trivia, charade,
partneran nyo si Sandro, panalo kayo. Oo. Kasi maraming alam. Diba? Kailan ba yun? Ano? Meron ako sinalihan na trivia game. Ano? Akala ko hindi kami mananalo. Oo. At tuwan-tuwa yung mga kasama ko. May gold medal kami. Oo. At diba, marami nangangarir ngayon sa party. Diba? Mga buwis-buhay performances. Alam mo, kanina Pangailangan, may diba? sinasabi sa akin kanina, parang Ano? bawal daw pilitin. Ang alin? Kahit pabiro, yung may parusa, kunwari pinilit kang kumanta o kaya sumayaw, bawal. Sabi daw May ng ordinansa? dole. Ano, paano? Dole. So Dole. kahit pabiro, bawal kasi daw. di ba minsan pinapain natin yung mga bagong pasok? yung mga new high. Oo, kasi dahil sila yung mga sasayaw, Oo, ganyan. kasi sila yung walang choice. Oo. Hindi, totoo yan, di ba? Pag may mga baguhan sa opisina, yun talaga itutulak natin sa bangin. Itong sila Jai tsaka si Abby bago. So, naghanda na ba kayo? Jai, Abby? Naghanda na ba kayo? May Hindi tumitingin pangmalakasang- na kayo tumingin. Pangmalakasang performance. 90 sa pwedeng Spice Girls nga. Spice Girls. Pwede kayong Spice Girls dalawa. Kung ikay magko-costume. Pwede rin Celine Dion. Oo, Celine din yun. Celine Ganun. Pero kung ikay pipili ng era sa costume, anong gusto mo? Ako nga 60s, 70s, 80s? yung sa akin nga 90s eh. Ah, Kasi nga 90s. parang meron pa akong mga damit na parang, Oo. ganito yung sinusuot ko nung 90s. Yung iba nga, umaano pa, ang sobrang career, nagre-rent. Di ba may mga rentahan na mga costume? Anong i-rent mo dun? Parang mga damit pa rin naman Hindi, ngayon yung alimbawa 90s. 80s. Meron pa rin yan, yung mga pa-headband na gano'n. Di ba, mga neon-neon. Or wig. Oo. Baka 70s yan. Kasi, di ba, yung mga Afro. afro. Mga Michael Jackson. Mga ano yan, si Dionne Warwick. Dionne Warwick, yung mga ganon. Diana Diba? Ross. Diana Ross, yun talaga, mga ganyan. Tapos, pag mga 60s naman, pwede na ito, di ba? Yung mga ganon. Nilaglag mo yung sarili mo. Oo, dinagay yung sarili. Naka-costume Diba? na ako. Yan. O kayo, ano bang tanong natin? Ay, ano ba? Napuyat ka ba? Oo, dahil sa Sa 12-12. 12-12. Uy, pero nakakatawa kasi kagabi gising pa ako. Oo. So, 12-12 midnight, tapos 12-12, pinost ko. Ang alin? Yun, yung picture sa sa wallpaper ko. Kala ko, yung relationship Why- status, Na ano? ay binago mo na. Na, Hindi na Hindi complicated. pala ang 12 eh, hindi Ano? pala 11, di ba? Ano? So, 11-11. Hindi pala 11-11. Na 11. Hindi, 12-12 pala. 12-12. Ako dati, meron ako sa cart, nakatulugan ko. Kasi mga 10 talagang ko na yun. Hala. Nakatulugan ko. Wala na, bumalik na sa dating presyo. Yung iba Oo. kasi, lalo na yung malalaking discounts. Mm-mm. Pag nagtumawid na, Oo, wala na. Intay ka na naman ng panibago. I think, yung makeup na binibila natin na brand. Naka- Nakita ko meron buy two. kasi nung 11-11, nakadalawa na ako. Ako rin nag-imbak na ako ng 11-11. Nag-imbak na. Yung mga, alam niyo yung mga lagi niyong ginagamit. Mga foundation. Oo, mga toiletries. Makeup. Wait, ito pa pala. Nung nasa Malaysia pala ako, kailan ba ako nagmali? September ba? Oo. Or August? Oo. Or July? Hindi ko na maalala. Yung mga Pilipino, hindi nakausap ko yung mga Pilipino. Alam mo kung anong binibili nila sa ganito? Fabric softener. Kasi mura ang fabric softener dito sa Pilipinas. Kesa sa ibang bansa. Oo. Bakit? Kumakain ba sila ng ano doon? Hindi ko maintindihan eh. so yung iba nagdadala pa. Talaga? Oo. Di ba parang mas gusto mo halimbawa sa Japan, doon ka bibili ng mga Ay, ng mga skincare products. Oo nga, no. Sa Donkey. Oo. Inano yun, no? Wala naman Kinanta. dito. Meron ba dito? Oo, wala Parang namang wala yun, naman copyright yata. dito. Oo. Ayan. So, ang tanong of the day, Ay, ikaw napuyat ka ba? ikaw na, sabi mo Hindi nakatulog naman ka. masyado. Kasi dahil may time eh. Doon sa isang binilhan ko, may limit siya, time limit. So, nag-check out na ako. Just lahat ng voucher na gusto Nagamit ko, mo. nagamit ko Ay, naman. naman pala. Kesa, intayin ko pa yung 12. Oo. Mamaya, maunahan na ako, di ba? Sabagay, Parang ganon. oo nga. Tapos meron ako chichirya na gusto. Parang naging 50%. Wow. Oo. Tika, bakit ba puro, sabi nila, no, ng mga taga-ATM, bakit ba puro shopping ang pinag-uusapan nyo? O hindi kasi alam mo, nakakatuwa kasi yung online shopping. Oo. Hindi ka na matatraffic sa parking. Hindi ka na makakadagdag. Hindi ka nagagastos kasi nga yung free shipping diretso na sa bahay. Mahihintayin mo na lang siya talaga. Hindi ko nga diba? tuloy alam kung minsan,
may kinikita pa ba yung sellers? Pero feeling ko sa bulk yan sa dami ng order, doon sila talaga kikita. Oo. 'Di ba? Kasi Oo. kung tutuusin, half the price na to ng mall price. Oo, tama, 'Di ba? So, tama. yung sa dami na lang siguro sila bumabawi. Yun. Pero meron akong order na manggagaling pang China. Ay, alam mo yan yung matagal eh. Ay, Kinancel na. Kasi November pa dapat yun, hindi dumating. Di dumating. Usually, alam Tingin mo ko pag sa ganyan, ang dami rin talagang Oo. mga ngayon, shipping. Alam mo pag ganyan ang ginagawa ko, 2 weeks yung inaalat ko. Tapos? Para yun yung estimated time kung kailan siya darating. Pero kumbaga hindi naman ko naman siya kailangan. O sige, cabinet kasi, shoe cabinet kasi sa China pa talaga. Malay ko ba? Teka lang, yung mga shoe cabinet na nandito na nakastock, parang tagda 900 lang. Hindi. Yung isang ganon, yung plastic siya, Oo. tapos hinahatak, 900 lang isa nun. Hindi, ito Mas 1.5 lang, pero mukha siyang kahoy. Pero Kahoy? parang bamboo. Ay, mukhang maganda. Miniature pa. Pinag-usapan na natin kung saan mas mura. Oo, pero yun nga, hindi ko alam na China pa manggagaling. Kasi yung binili ko yung plastic na parang siyam yata na nakastock siya or tagtatatlo. Tapos pinagpatong-patong ko. Pwede So, na. siyam. So pag lumindol, lalaglag sa'yo Hindi lahat. na kaming yun. lock. May ganun, may parang... In fairness. Parang may nakausli. Tas, Ito ba yung binili dito? Yung sa malaking parang warehouse na hindi, tindahan? plastic siya. Okay. Oo. Tapos hahatakin mo lang. Tapos Ay, oo. Yung transparent. by itself, hindi yung sa akin yung gilid yung puti. Tapos Pero, transparent yung harap tsaka yun, likod. nakita ko rin yun. Oo. Sige, next time, tinuruan ako na ibubudol. Ay, pag-usapan natin yan sa susunod na pagkakataon. Pero syempre, mag-break muna tayo. Magbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Magbabalik ang ATM. Anong take mo? Dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take? May mukhang nag-online shopping na itong partner ko. Eto! Ay, sorry na iwan kita. Kasi pag si Maring Niña Corpus ang nag-message, alam mo na, Marites. Pero hindi. Sabi ni Maring Niña, ako'y nagkamali pa ng color ng powder, so I had to cancel. O yun nga, nakita ko kanina. Because 1 a.m. na. Makakapag-cancel ka rin naman no? Oo, nakapag-cancel naman agad. Oo, siguro inaantok na siya. Kaso baka yung Iba minsan yung voucher. Tingin ko foundation. Feeling ko rin, powder. Ay, oo, narinig ko kanina, parang 35 yata yung number. Tapos pero 25 Dapat 20 yung... lang, 25. Kasi sa antok, naduling na. Ay, naku. Pwede pa naman yan, Maring Ninya. Kaya lang kung pwede pa credit naman. card, it takes time, no, na bumalik. na bumalik. Ako, hindi ko alam na in-order ko nga cabinet ay na-cancelled na pala. Kasi hindi na ako maasa na darating. Alam ko naman na, alam mo na, yung traffic din sa port, kung galing pang China. And ni-refund na pala. Pero I have to check pa din sa bangko. Ito, speaking of substitute, ito, kumuha tayo ng balita. Substitute bill na magbabasura sa provincial rate pasado na sa komite ng Kamara. Detalye mula kay Radyo Patrol Willie Delgado Jr. Willie? Maraming salamat at magandang hapon, Par at saka Sel. Ikinokonsiderang isang makasaysayang hakbang para sa mga manggagawang Pilipino ang pag-aproba ng mababang kapulungan ng substitute bill para tuluyang ibasura na ang provincial wage rate at magtakda ng iisang minimum wage sa bansa. Layo ng House Committee on Labor and Employment sa pag-aproba ng substitute bill ay para simulang talakayin ang tatawaging national minimum wage sa buong kapuluan. Para kay Representative Eli San Fernando, ang ginawang hakbang na ito ng Kamara ay para tapusin na ang dekadang pasahod na hindi patas sa hanin ng mga manggagawang Pilipino.
Katwiran ni San Fernando, wala namang pinagkaibaan niya ang tinatrabaho ng isang construction worker o maging security guard o kaya naman ay isang food server worker sa Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Sabi ni San Fernando, hindi anya siya naniniwala sa argumentong mas mababa dapat ang sahod sa mga probinsya dahil mababa naman ang cost of living sa mga lalawigan. Katunayan niya, iisa lamang ang presyuhan kung pag-uusapan ang halaga ng bigas, itlog, karne, gulay, mantika at iba pang pangunahing bilihin, ito man ay sa Metro Manila o sa probinsya. So ay magtataas naman aniya ang DTI ng presyo ng mga bilihin o ang mga oil companies ng produktong petrolyo, hindi naman pinag-uusapan ng provincial rate. May pagkakataon pa nga aniya na mas mataas pa sa mga probinsya. Isang patunay na biguan niya ang Wage Rationalization Act o yung Republic Act 6727 na nakapag-ambag pa ng pagsadsad ng lokal na ekonomiya dahil nakabawas ito ng purchasing power ng mga manggagawang Pilipino. Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Willie Delgado Jr., DZMM. Aming salamat, Willie Delgado Jr. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Eto, makakasama na natin via Zoom. Tawagin natin si Attorney Raymond Palad, ang legal counsel ni Ramil Madriaga. Magandang hapon po, Sir Raymond. Good afternoon, Attorney Raymond Palad. Maan makapagal po. At Sandro Ochona. Good afternoon din po sa inyong dalawa, Miss Man. Ayan, ito nga ay ang istorya kasi nito ay yung ito yung sumabog lately. Yung affidavit, Sworn affidavit, sinumpa ang salaysay ni Ramil Madriaga. Attorney, para saan ba talaga to? Parang saan siya talaga intended? Kasi parang lumabas siya online eh. Oo. Pero para saan po at bakit po siya merong sworn affidavit? Yung affidavit talaga was executed. Ang purpose talaga niyan para i-forward din sa Office of the Ombudsman. Yan ang kaya pinanotaryo namin yan because ang Ombudsman will not receive any document na hindi notaryado. So, ang purpose niyan talaga, gagamitin talaga yan sa Ombudsman. Para saan po? Or ano kusa po niya itong ginawa, ano? Yes, sir. Bali, ginawa ho yan, sinimulan namin ma-interview yan mga second week or third week ng October, continuously hanggang November 29 nung manotaryo na siya. Isang buwan at kalahati din mahigit yan na binabasa, ginagawa, nire-revise. Kasi hindi naman namin pwedeng dalhin sa kanya nang hindi niya nababasa muna. Dahil nga bawal naman gumamit ng computer doon sa loob ng ng annex. So sulat kamay ito, Attorney Palad. Nagsimula yan sa sulat kamay. Then masyadong magulo pa. Then second visit ko, inayos na hanggang ma-reduce na yan. Pero, sa affidavit form. Pero yung mismo sulat kamay niya, hawak namin. Attorney, paano, bawa lang, nag-decide siya na ikwento lahat-lahat, tell all, ng kanyang nalalaman nung nakatrabaho pa niya, direkta at sabi niya sa affidavit si Vice President Sara Duterte. Paano kayo nagkakilala? Bakit kayo ang kinuhang abogado? So ano yung pinagmulan muna nito, Attorney Raymond Palad? Well, may mga kliyente din kasi ako dun sa Bikutan sa Annex 2. Siyempre yung mga nakadetain nun by word of mouth, kung sino yung lawyer nila, kung sino yung nakatulong sa kanila na dismiss sa mga kaso. Isa ron sa malaking kliyente ko na high profile noong time na yun, si Kerwin Espinosa sa Annex 2. So, siyempre, nung mapadismiss ko yung mga kaso, kalat yun sa buong Bikutan, Annex 1, 2, 3, 4. So, siyempre, by word of mouth, pasa-pasa yan, prepare hanggang sa suddenly, may nagsabi sa akin na gusto raw ako ma-meet ni Ramil. Ano nagsimula yun? That was October lang. Na-interview pa kita nun kay Kerwin Espinosa. Yung mga panahong yun, si Attorney Raymond Palad ay kaya pala familiar. abogado ni Albuera Mayor. Siya ngayon, si Kerwin Espinosa. Yes, mayor po siya ngayon. Yung tatay niya ay napatay sa loob ng kulungan dahil inakusahan din ni dating President Rodrigo Duterte
na ano ba, Eastern Visayas ba yung sinasabing drug lord? O si Kerwin ba? Drug lord sa, sa Visayas area daw. Malaking drug lord. Pero pero mabalik tayo dito kay Ramil Madriaga. Sir, lumalabas kasi ako nagbabasa rin, ilang araw ko na rin binabasa yung mga tungkol kay Ramil Madriaga at and it appears na malapit siya kay Vice President Sara Duterte, pero yung kanyang mga laman nitong affidavit ay magdidiin sa pangalawang pangulo. Bakit po nagkaroon ng pagbabago? Yung suddenly yung pagsasalita niya laban kay BP. Kasi kung tauhan niya dati. No? Yeah, Kasi at pinagkakatiwalaan. 'Di ba? Kasi yung sabi niya sa akin dati is last year pa yan sa Quadcom, gusto niya nang mag-appear. May mga tulad siya doon. Kaso nga, kinapos ng oras, hindi na nakapag-testify sa Quadcom. Tumulat din siya sa isang senador para magsabi nung nalalaman niya, hindi rin gano'n nabigyan pansin. So, siguro yung opportunity nga sa akin na ilapit, kaya lumabas na po yan ngayon. Pero last year pa po yan. Oo. Para lang sa kaalaman ng publiko, no, didetalye nga nito ni Madriaga yung koneksyon umano ni VP Sara sa Pogo, sa mga operator at drug dealers noong 2022 election campaign, na siguro ang kanyang hinuha ay ginamitan ng pera mula sa Pogo at illegal drugs itong kampanya. At sinasabi pa sa affidavit ni Madriaga ay dating security detail ng pangalawang Pangulo itong si Madriaga. Nagsilbi rin siyang tagabigay ng intelligence reports kay VP Sara nung siya ay Davao City Mayor pa, itong si VP Sara. At makailang ulit din siya nag-deliver ng duffel bags sa may mahigit 30 million pesos sa mga personalidad na iba't ibang lokasyon tulad ng isang mayor sa Laguna, isang comedy bar sa Quezon City at parking area sa Office of the Ombudsman. Ayan, tama Attorney Raymond Palad. Tama, Miss Man, kung ano yung binabasa mo dyan. Oo, so at meron ding pag-uugnay doon sa asawa ng pangalawang pangulo kay Attorney Manasseh Man Scarpio. Paano po siya inimplicate doon na attorney? Well, sa kwento niya na nasa affidavit, pinatawag siya para i-meet yung asawa, yung husband ni VP Sara. At yung pag-uusapan yung magnetic lifter. Pero ang prior to that, meron daw tumawag sa kanya isang Chinese na connected kay Michael Yang at sinabing may papatrabaho sa kanya. Kaya siya nagpunta to meet yung husband. Ganun lang yung details. At sinabi niya kung saan nag-meeting, kung anong ginawa nila. Tinanong ko kung nagkape, kumain. Sabi niya nakatayo lang daw. So yun yung narration niya doon sa issue ng magnetic lifter na yun. Kaya ngayon nga po yung sinasabi ko, masyadong mabibigat yung mga laman nitong affidavit. At saka yan yung kung titignan mo, kinounter-check yun din ba yung nangyari ngayon, yung bawa yung magnetic lifter na yan na nilagyan ng palaman ng drugs. Kasi yan ng Senado Oo. Pero yun nga po, ano yung naging dahilan? Bakit siya bumaligtad, ano? Bakit ngayon parang nadidiin na si Vice President Kasi sinasabi Sara parang Duterte? personal na galit ba ito, tampo, kaya Actually, VP Sara? May isa po siyang sulat sa akin, sulat kamay na nagsimula daw siyang bumitaw doon sa connection niya kay VP Sara nung time na siraan na siya ni Attorney Roque at nung magsimula na yung demandahan sa kanilang dalawa. Kasi si Caramil, dinimanda niya sa ombudsman si Attorney Roque related doon sa alleged land grabbing doon sa Bataan na may mga naapi daw na mga magsasaka. And then, nagsimula na yung away nila ni Attorney Roque at nung dinimanda na siya ng kidnapping, tuluyan na talaga siyang humiwalay doon sa grupo ng OBP. Doon nagsimula yun. Hindi kaya dahil lang bugso ito ng damdamin, kaya niya nagawa ito? Kumbaga, personal grudge. Actually, kung titingnan mo, simula sa Quadcom, that was July-August pa last year. Hindi lang talaga siya napatawag doon. Pero gano'n nakatagal yun. Nagsimula na siyang tumulat. And hinahanap ko lang yung isang pruweba ng sulat sa isang senador na humingi din siya talaga ng tulong. That was last year pa.
Oo. Syempre, karapatan mo, ano man ang iyong background, ay karapatan mong kumuha ng abogado, di ba? Oo, para sa karapatan mo yun. So, ang kasi sinasabi naman ng publiko, Attorney Palad, na kung titignan yung credibility, di ba? Isa pa yan, oo, kasi Nakita siya ko rin ay yan, nagkaroon ng kasong kidnap criminal. Na-acquit yata siya, I think. Nung umakyat sa Supreme Court. Tapos 2023 again another kidnapping case na nakasala ngayon sa korte. So yung mga ganun, sir, medyo tinatanong yung kanyang integrity, ang kanyang credibility. Well, lagi naman yan. Expected na yan. Sabi ko sa kanya, the moment lumabas ka, mauungkat yung mga previous criminal cases mo, yung kidnapping, yung present case mo. Okay lang naman daw. Kaya lang, ang twist pa niyan, ang complainant dyan sa kidnapping mismo, yung pamilya, kung saan siya nagpo-provide ng security. And it so happen na ang private prosecutor ng pamilya ngayon, si Attorney Roque din. So, imagine mo na lang yung sabit-sabit na ugnayan nila na siya nagsimula ng demanda sa Ombudsman versus Attorney Roque. And siya ngayon, pinoprosecute naman ng kidnapping na naglo-lawyer is si Attorney Roque, which is inamin naman niya na yung law office niya nag-handle ng kaso na yun. Oo. So, dikit-dikit yung relasyon nila. Yes, Attorney Palad, kasi may sinasabi siya mga deliveries ng pera. Diba? Mga 30 million pesos, saan yan? Parking lot ng ombudsman, meron sa isang opisina, ganyan, gamit pa yung DepEd vehicle. Nabasa ko rin yun sa affidavit. Ito ba ay kasi halimbawa, pwedeng hearsay lang yan, pwedeng siya lang, backed up ba to ng evidence? Tinanong mo ba sa kanya yon, attorney, kung meron siyang photos, videos? Kasi parang ganito rin naman yung sinasabi ni Zaldico. Yun nga lang, ay hindi sworn affidavit, samantalang ito'y sinumpaan talaga. Pero siya ba ay may mga ebidensya, attorney? Attorney Raymond, ay nako, yan, balik tayo. Mag-break lang kami ng sandali. Babalikan namin yung sagot nyo tungkol dyan. Sige pa. Magbabalik ang ATM. Anong take mo? Dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. ATM. Anong take mo sa DZMM? At kasama pa rin natin sa via Zoom si Attorney Raymond Palad, ang abogado po ni Ramil Madriaga. Magandang hapon po ulit, Sir Ramil. Magandang hapon din po. Attorney, yung pong sagot ninyo doon sa tanong ni Maan kanina. Kasi 'di ba, as lawyer, halimbawa inihanda natin yung sinumpaang salaysay, ay nais din naman ng lawyer na walang loophole, na masinsin ang affidavit, wala makikitang butas. So sa mga sinasabi niya, syempre attorney, tatanong mo, ikaw ba may ebidensya dito para pag tinanong tayo, pag sumalang tayo sa korte? Attorney. Yes, siyempre sa interview lang, pagdududa ka pa, di ba? Then, ang una kong i-establish dyan, give me proof na talagang kilala ka, ni BP Sara, connected ka. Nakapag-submit naman ng mga photos yung kanyang pamilya na forward sa akin. Na-check ko rin yung Viber niya. Nakita ko talaga doon yung connection. Pati yung mga evidence na talagang directly connecting him to BP Sara, katulad ng pagiging convener niya nung EC Pilipinas, na sabi nga niya, Attorney, Inday Sara is my president talaga yan. Ginawa lang naming English yung title na yan, pero yun din ang purpose namin yan. Then, nakakita rin ako ng mga picture ng mga motorcycle na binigay daw sa kanya ni former President Duterte, yung Harley. Sabi niya, 4 na motor daw yan, 2 Harley, saka 2 Ducati binigay sa kanya. So nakakita na rin ng mga pictures noon, mga sa SEC na talagang siya ang convener. Yung sa deliveries ng pera, ang sabi niya, meron siya mga proof, mga photos, mga text messages. Pero nasa mobile phone niya yon na nasa korte. 3 mobile phone ang gamit niya at the time na ma-arrest ko siya doon sa kasong kidnapping. Sa ngayon, nasa RTC Manila yung 3 mobile phone niya yon na plano rin namin pa-forensic in due time. Kanina po sa Ombudsman ay may nag-file na ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at posibleng pagdugtong-dugtungin kasama itong affidavit ni Ramil Madriaga. Alam na po ba ito ng kliyente ninyo? Ay, hindi ho. Actually, sa news ko lang nalaman na nag-file na ng plunder kanina. Pero definitely, hindi pa po yan, hindi ho hawak ng other groups yung affidavit na yan. Kung meron man silang kopya,
siguro nakuha lang nila online, pero officially hindi ko kilala yung mga nag-file ng plunder. At sigurado ko hindi kasama yung kwento ng affidavit na yan. Pero hindi Definitely po. pero bukas po kaya ang inyong kliyente sakaling gamitin din ito sa investigasyon laban sa pangalawang pangulo? Oh, okay naman po sa kanya yan. Ang gusto nga ho niya, mapatawag siya ng kahit anong klaseng investigasyon, mas madadagdagan pa yung mga kwento na yan. Especially kung magbabanggit na siya ng mga pangalan ng ibang senador na sa palagay niya may involvement din sa Pogo. Hindi pa lang namin na ilalagay dyan yan dahil siyempre kailangan namin maging maingat. Dahil sitting senator yung binanggit niya na nakasabay niya raw sa pagkuha ng pera ng Pogo doon. I think sa Pampanga o sa Tarlac, nakasabay daw niya. So, attorney, ang sabi nyo ay parang yung driving force sa kanya ay yung galit, tampo. Kumbaga pinabayaan, nilaglag sa ere. Pero may isa pa siyang, hindi ba, ang nais niya ay madismiss siya sa kasong kidnapping. Parang may trade-off. Wala po attorney, wala bang ganong lumalabas? Hindi po pwede magkaroon ng trade-off yan or bargain kasi number one, ang crime doon sa kidnapping is private offense po yan. May private complainant yan. Mayroong private prosecutor yan. At hindi po pwedeng magkaroon ng areglo sa ganyan. Sabi ko nga, iba yung laban mo sa kidnapping na personal mong problema, iba tong ginagawa mo. Alam naman daw niya yan. In fact, wala siyang inihingi na magtitistigo siya, i-drop yung kaso. Kasi may biktima dito meron daw alleged victim dito sa kidnapping na ibang bagay naman yan. Pero pwede rin, ito po rin kasing affidavit, pwedeng ito rin ay maging mitya ng impeachment laban kay VP Sara. So, okay lang po ba yun kay Ramil Madriaga? Lalo na't isa siya sa driving force kaya naging pangalawang pangulo si VP Sara. Well, kung ipapatawag siya ng kahit anong committee or ng ombudsman para magbigay linaw pa dyan, I'm sure hindi talaga tatanggi. Kasi sa isang letter niya sa akin, ang sabi niya, naglingkod siya ng buong tapat doon sa mag-ama, pero kailangan pa rin managot dahil sa mga pagkakasala nila na mayroon daw siyang personal knowledge talaga. So wala na talagang urungan kasi po baka naman mamaya habang iniimbestigahan biglang bumaligtad na naman siya, bawiin niya yung mga testimonya. Lalo yun na nga kasi matatanong din yung yung integrity and credibility ng inyong kliyente. Lalo sinasabi ng PNP ay ng Philippine Anti-Kidnapping Group ay meron siyang KFR group talaga nung mga nakaraang panahon. 2020s yun at nasabit nga sa mga malalaking kaso ng kidnapping. Kasi, di ba, kapag naman establish mo talaga yung credibility ng isang testigo, lalabas talaga yung mga background. At sabihin, bakit ngayon lang? Kung noon ba, hindi mo alam yan, ba't hindi ka nagreklamo noon? Hindi mo kinasuhan noon? Di ba? Ba't hindi mo sinumbong sa mga otoridad noon? Kung alam mong illegal yung mga nangyayari noon. Attorney. Alam mo, sa batas naman natin, anyone can be witness. No? So yung credibility will always be a factor. Pero sabi nga natin, kagaya na nangyari sa Ghost Project, issue na yan, pwede naman sa simula mag-akusa ka, pero much better kung back up mo ng mga pictures, mga text messages, much better. Pero remember, maraming kaso na napoprosecute kahit na testimonya lang ng lone complainant or lone witness, pwedeng tumayo yan sa husgado. Oo. Tsaka tsaka 'di ba minsan yung talagang nakakaalam ng iyong kumbaga ginagawa talaga, baho man 'yan, bawal man 'yan, illegal. Yung mga one of your own, yung mga malalapit mong kaibigan, 'di ba? At saka basta ang importante ngayon, attorney, matibay, kumpiyansa si Ramil Madriaga na kaya niyang patunayan at tatayo yung kanyang mga paratang diyan sa kanyang affidavit. Yes. Actually kanina lang nakakuha ko ng panibagong pictures na yung isa sa motor na niregalo sa kanya. Tapos, na-share ko rin yung Facebook page niya, pero surprisingly, biglang nawala. May nag-takedown, hindi namin alam kung bakit nawala yung Facebook. Tumawag yung pamilya, hindi na nila makakita yung Facebook ng tatay nila. Hindi namin alam kung pina-takedown, kung na-report or what. Pero, luckily, bago na wala yung Facebook account niya, na-picture na namin naman yung na-screenshot namin yung mga pictures.
na kung saan talaga marami siyang connection sa Office of the Vice President. Ayan. Ayan po. Ay sige, idamay na natin, Maan. Sige, tanong natin. Quick lang po. Quick Ito lang ba po. yung, ano naman yung issue nung dumalaw, allegedly? kasi Kayo na rin lumalabas naman may sabi. online, Si VP Sara ay dumalaw at one point dyan sa BJMP. Oo. Ano ba yung issue sa likod nun, Attorney Palad? Ang sabi ni Ramil is that dumalaw pero hindi siya bumabat nakipag-usap. Mayroon daw kasing gagawing proyekto ang OBP na pag-aaralin, bibigyan ng ayuda or tulong ang mga anak ng detainees. Pero nagtataka si Ramil, bakit annex 2 lang? Ang daming annex ng jail dyan. I think 1 to 5 yung annexes ng jail dyan. Bakit sa annex 2 lang? So doon kinukuha yung mga pangalan ng anak kung saan nag-aaral. Medyo kinabahan siya ron. Hindi siya nagbigay ng information. Isa yun sa dahilan daw ng pagdalaw. Hindi siya bumaba. Sumunod na dumalaw daw is a certain USEC na Joyce dapat. At sinabi nga sa warden doon yung programa ng OBP. Pero yung latest info ko, hindi na natuloy yung programa na yun. So kinukumpirma niyo po. So kinukumpirma niyo nga na dumalaw sa kanya si Vice President Sara Duterte at yung isang USEC na binabanggit niyo nga po. Oo. Pero para saan yung pagkuha ng information, ng pangalan, mga anak ba yun? Attorney, para saan kaya yun? Meron silang programa na pag-aaralin daw yung mga anak ng mga detainees. Pero Which ang sabi ni Ramil, nagdududa siya, bakit annex 2 lang? Kung talagang tutulong ka, lahat ng yung anak ng mga detainees. Bakit special sa annex 2 lang? pero hindi niya nakausap. Hindi raw siya bumaba, hindi siya bumaba. Okay. Pero Saka remember, Maana, sa annex 2, may isa pang high-profile detainee na nandyan. Sino yun, Attorney? Si Congressman Tebes, former Congressman Tebes. So kung hindi si Ramil yung dinadalaw niya, baka si Congressman Tebes, hindi ko alam. So in the guise lang of getting the names, yun ba, ng mga anak-anak, kunwari ng detainee? I would not say in the guide. Basta magkakaroon daw ng ganong programa, pero hindi na raw natuloy. Alright. Okay. Sige po, marami pong salamat Sir Raymond. Sana po sa mga darating na pagkakataon, makausap pa namin kayo. Kukulitin namin pa kayo. Sige. Ingat kayo. Kontakin kita, may hearing tayo. Ay, kasi nga, suki ako ni Attorney Palad noon pa. Sasabihin na kita. Bigyan mo ko ng exclusive, ulit Oo, Sa Bulacan, sa Bulacan. Mauna rin kayo sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ingat Attorney kayo. Raymond. Bye. Bye-bye. Napakabigat din naman kasi. Kaya, alam mo, yun nga, hindi ko rin talaga lubos maisip na yun nga. Yung napakalapit, biruin mo, siya yung nagtatag nung isang movement, yung ISIP. Parang ISIP Pilipinas. Para ikampanya. Kaya ang sinasabi ko dito, kung halimbawang malapit talaga sa'yo, at one point nakatrabaho, di ba? Intelligence officer pa siya tagabigay ng mga impormasyon. I think, tsaka ang sinasabi kasi dyan, lahat ng sinabi niya, backed up ng mga events na nangyari. Parang ganun Kasi kinounter-check yata ni Attorney Raymond Palad yan. Sabi, oo nga, nangyari nga ito. Ito yung mga news reports nung time na sinasabi mo to. So, gano'n ang sinasabi ni Attorney Raymond Palad na na-verify niya yung mga information sa affidavit na nangyari. Maiba tayo. Meron daw invitation na kailangan pasalamatan. Ay, wala ba to sa Inglaterra? Ano ba yan? Uy. Ano ba yan? Uy, bakit may pabulaklak? Ay, oo Ano nga. sa'yo? Ito, parang, ano to? Akin ba talaga to? O, Parang hindi. Uy, parang mas props gusto lang ko to. yan. Parang mas gusto ko yan. Teka lang, wait, saan galing ang invitasyon? Philippine Collective Kinabahan Media ako. Corporation. Hello, Zandro. Ayan, may pa-party pala sa December 15, 2025. Sa Monday. Starts oras? at 7 p.m. Mauna tayo dyan kasi 5:30 ay tapos na ang programa. 80s, diba? 90s, retro vibes party. Diba? Uy, salamat. Pupunta kami dyan. Oo naman, pupunta tayo dito. We cannot miss. So sa Monday, nakaano na tayo. Ay, brand yan. Ay, oo nga. Pwede ba to? Bakit may brand to? Pero pwede tayo magpalit. Ay, Mas ayoko gusto ko yun. Hindi ko makakain Pengi yun. naman ako dyan. Papitas naman ako dyan. Hindi ko makakain yun. Hindi, bibigyan naman kita. Ay, sige, bigyan kita isa sachet. Ang damot. Tumaba ka sana.
Grabe, ayan Join us. Let's drink and have fun. Ay, sa ano pala to? Sa PCMC HQ office, headquarters. Di ba? Uy, pamorningan ito. Feeling ko yes. nga. Feeling ko. Teka, saan mo rin? Sabi ko, ano bang may raffle din ba? Tsaka may bago na palang. Ay, siguro naman. Oy. Walkman ang paraffle. Walkman kasi retro Tsaka CD. O yung ano yun, yung may plaka pa. Oy, ano yun? LP, 30s yun. Basta ako, 80s kakarinig ko tsaka yung 90s. raffle, Diba? costume, baka may best in costume. Tsaka ang ganda, may theme Anong talent Hindi to portion basta-basta Christmas party lang. Ay, pag diba, may PCMC. theme. Retro vibes party. Ay, tsaka alam ko may banda pang in-invite na magpe-perform. Teka lang, anong ipe-perform mo? Ay, hindi. May t-shirt ako na banda. Tapos ay, bakit ko babaya? Gayahin mo ako. Ay, hindi. Tsaka elephant pants. 80s ba? Madonna ko. Elephant pants. Cindy Lauper. Oo. Elephant pants. Talaga? Magsi-Cindy Lauper ka? Hindi, kasi minsan, Ako, very... ploy ko yon, tactic ko yon, kunwari yun ang costume ko, pero iba akong darating. Yung pamatay talaga. Talaga? Yung mga DJ yung sa bangles, FMR, yung mga DJ, naka-bangles, kabugin malaki ko. yung earrings mo? Yes, neon lang. Tapos magkukulay ka rin na buhok? Yes, mga ganon. Wala ka na, t-shirt lang. Ay, teka lang! Ito na. Meron tayong Imbitahan kasama. na rin natin. Imbitahan na rin natin sa party. Hindi ka pwedeng umabsent bukas. Ay, sa Monday, ha? Oo. Sino ba to? Ay, busy pa siya. Oo. Hindi ka pwedeng pumasok. Ay, hindi ka pwedeng umabsent sa Monday, ha? May pinadala ko sa iyo yung Christmas party natin. Yes, of course. At least may naabutan tayo. Kamusta, guys? How are you? Ayan, so kasama natin ngayon ang world-renowned at hindi na naka-Zoom ang political scientist na si Face to Richard face. Darian, live in flesh. In diba? flesh. Na-traffic ka, no? Kagabi galing sa airport and then this morning, grabe pong araw traffic. Isang oras lang ako dyan sa may Scout Barrio area lang, grabe. Isang oras? It's crazy. It doesn't move at all. Mas crazy. At diba ano na rin ako sa English, well, mas matindi Kala ko ang tutuloy-tuloy mo na nangyayari sa politika natin, ha? Ay, hindi talagang. Maraming nangyayari. Kanina, nakausap namin yung abogado ni Ramil Madriaga doon sa affidavit. May Pero, pasabog. hindi pa yan yung isinampang plunder case laban Yun ang kay malaki. Sara Duterte kanina sa ombudsman na inirereklamo nila ang pangalawang pangulo. So anong masasabi mo dyan? Anong take mo, Richard A. Darian? Actually, bago ako pumunta dito, kasama ko lang si Senator Trillanes din kanina. Dapat pala Sana dinala sinama mo. mo na. Mukhang busy din yata siya. Marami siyang ginagawa. Hindi, mukhang kampante siguro yung mga ibang observers dito na tuloy-tuloy na ito. Na I think the dice has been rolled na, kumbaga, para kay President Marcos. Nung isang araw kasi doon sa Oxford Union, sa Oxford sa UK, nandun tayo. Andun yung nagsusulat ng Game of Thrones. Si G.R. Martin, kasama namin. Yes. So, alam niyo may scene dyan na Red Wedding. Yung biglang nagsama yung nagko-compete na grupo, biglang nagkaroon ng kung ano nangyari, nawala na yung isang grupo. So, kumbaga, ang tanong ngayon, sinong unang babaksak? Administrasyon ba or mga Dutertes? Kasi ito talaga yung dalawang higante naglalabanan ngayon. Obviously, nasa defensive ang administrasyon dahil sa corruption scandals, mga issues sa ICI, sangkot ba yung anak niya, sangkot pa yung pinsan niya, yung mga ganun. Pero ngayon, mukhang medyo bumabaliktad ulit ang momentum. Talaga kakaiba yung parang ng basketball Kala mo, panalo na tong side. Ito na, pabalik na naman kabila. Parang siso. Oo, so itong expose na nangyari, for all we know, baka tip of the iceberg lang yan. Baka marami dyan sa loob ng mga di man mga nasa inner circle ng mga Dutertes, kitang-kita man natin, di ba, yung mga pictures na pinakita niya, mukhang malapit talaga siya kay Sara. Hindi naman mukhang AI yan. Pwede man i-verify yan sa mga eksperto. Mukhang etong mga tao nasa inner circle talaga. Alam nila yung inner workings ng mga Dutertes. Alam nila paano nag-ooperate tong mga to. Alam nila paano nila pinatakbo yung hindi lang Davao, pero yung ating bansa. So doon sa mga tao na nagsabi, katulad ni Senator Trillanes, na may mga money trail tayo dyan nakakaiba. Whether meron money trail na
involved din sa drug war, tsaka yung mga EJ case, mukhang itong mga, kumbaga yung kay Garma, sa tingin ko, yung expose ni Garma last year, baka simula lang ito at we're gonna see more and more people na nasa loob ng inner circle ng Duterte camp na lalabas ngayon at feeling nila safe sila to say what they have to say. So, kasi yun kumbaga, bede bumaliktad ang momentum against sa Duterte kasi ngayon sitting pretty si Sara Lahat ng focus sa presidente. Ang taas ng approval ni Sara kumpara kay President Duterte. Pero threat pa rin si Sara. Threat din siya doon sa mga ayaw rin kay Marcos kasi ayaw nila maging presidente ito. So this development could be very important habang yung mga aliado ni Digong, whether si Bato, hindi ko alam, nagtatago ba yan, binabayaran pala siya sa Senate, may sahot pa rin. Pwede si Bongo potentially even sa ICC next year. Kaya nga babalik ulit ako sa Europe kasi baka may mangyaring developments din dyan sa ICC. So in short, the momentum is shifting at baka towards the end of this year and especially sa first quarter next year on the defensive naman ng mga Dutertes. Not to mention, may posibilidad din na this time meron tayong magkaroon ng ombudsman-initiated impeachment against Sara Duterte. Remember, may kaso rin this morning laban kay Sara Duterte. So sa tingin mo, magtutuloy-tuloy ito sa impeachment? Mataas, I would say more than 50% chance na sometime next year, baka early next year, pwede mag-recommend ang ating bagong ombudsman na may grounds na potentially for impeachment. And remember, yung new rules ng Supreme Court, ingat ako sa sasabihin ko sa Supreme Court, na contempt case tayo. Yung new rules sa Supreme Court, bago may akyat yung impeachment sa Senado, pwede ka na magkaroon ng parang de facto hearing sa Kongreso. So you can imagine, sometime February, March next year, si Sara baka nandyan sa Kongreso, nag-explain na ulit doon sa mga Miggy Mango. At saka yung Pero mga sa na tingin mo, nangyari. kaya makakapag-explain pa siya? Kasi nga, naging matigas, yung pangalawang Pangulo, si VP Sara, na hindi talaga umatid doon sa Congress. Kasi, di ba, tulad ng kanyang kapatid, may ganun ding history na kapag tinatanong muna, ay talagang hindi sumisipot, tumatakot. Pero ngayon kasi dumadaming potentially may mga meron kang mga ebidensya, may mga inner circle people, baka yung ombudsman involved dito. So hindi pwede sabihin ni Sara ay gawain lang ni Martin Romualdez yan. Mahirapan na sila. Kung baka mamaya may smoking gun pa. Hindi natin alam. Ito kay Madriaga, yung itong mga inner circle na lumalabas. There could be more of that. Si Garma nga, potential yung kanyang witness, testimony ay pwede gamitin din sa ICC mamaya. So lahat yan pwede magkumpul-kumpul. Kumbaga, potentially magkakaroon ng perfect storm laban sa mga Duterte early next year. At huwag din natin kalimutan dahil nga pwedeng respondent din si VP Sara sa ICC. 'Di ba? It is, but some would even say na dahil siya ay mayor ng Davao at marami ding mga tokang nang nangyari sa Davao sa pagkaalam natin, she could be also, pero yung threshold kasi ang taas ng dapat national level, baka Justice Aguirre potentially, Albayalde, Bongo, pero baka makalusot si Sara doon in terms of ICC, pero kung bug down din yung mga aliado niya, tatay, kasi isang group sila Hindi mo mahiwalay yung political fortunes ni Sara kay Bongo. For instance, nakita natin sa surveys, both Bongo and Sara, sabay yung kanilang political strength. So kung naging weakness yan, para sa akin sabay din yan Kumbaga, package deal sila So, tayo, battle of 5 armies tayo ngayon Meron tayong mga administration na sa defensive, pero gusto nila i-turn around dun sa mga Dutertes. Meron din tayong mga kapatid na radical na gusto nila resign all. Hindi ko alam kung Bolshevik Revolution ang gusto nila. Alam natin, mga taga-UP. And then meron yung mga, sabihin natin, medyo may pagkapasista. Gusto nila transitional council military. Kaya para sa akin, at the end of the day, ang magiging game changer dito, ano yung maging diskarte nung fifth force, which is essentially yung third force. Ito yung mga pink, liberal, progressives. Sa tingin ko, wala ako dito nung latest rally, pero nandito ako nung September 21. Medyo sabog yung programming. I think ang dami nilang gustong gawin. At the same time, medyo ilang masyado yung mga leaders ng opposition. Parang ayaw nila nandyan, ayaw nila maging epal, ayaw nila maging mukhang nag-hijack. Pero for me, klaro na Sara gusto maging presidente. Klaro na si BBM ay threatened. I think ang taong bayan naghahanap ng clear alternative. Sino bang pwede maging presidente at liderato itong bansa na to? If ever mag-resign all, or if ever umabot ito sa 2028 na wasak parehong kampong Duterte and Marcos, who is the third force alternative? At hindi pa tayo klaro dyan. I mean, Senator Rizal Ontiveros has been saying we have to come up with a new united force and all. Pero possible ba yung united force? Kasi
Kasi kanya-kanya ay may sariling ambisyon. 100%. Tingin mo, ibibigay ba itong say lang, itong say, administration, di ba, sa iba din, yung mga ganon. At historically, Oo. magkaibang faction sila eh. Yes. Ang admin walang choice. Wala silang malakas sa contender. So they have to support someone from the pink camp. Ang gamit kong pink, ito yung WR numero na factional alignment. Pero natin debatein ano yung pink. Pero basically, meron kang red, loyalista, pink, and then may Sara Camp, and then undecided. Yung undecided mo, malaki rin. Pero yung undecided mo, pupunta yan dun sa tingin nila tama at may momentum. So kung si Sara lang ang contender, syempre, kung sa kanila yung momentum, baka eventually makuha rin nila yung the rest. Then game over na yan. So para sa akin, mahalaga, yung third force, mga pinks, mag-decide sila ng mga mekanismo kung saan pwede sila pumili ng leader na hindi divisive, na hindi epal. So one of the things they could do is behind the scenes, mag-isip sila ng primaries, mga mekanismo kung saan pwede sila pumili. Baka meron silang analytics, may tinitignan, may mga bagay sila in terms of coalition building, and then magpakita sila ng united front. Siguro sa Christmas, bago mag-Christmas, mag-video silang lahat. Si Lenny, si Risa, si Kiko, united front. Pero medyo matagal-tagal pa yan, Richard, ano? Ang immediate future natin ay itong first quarter ng 2026. So ano yung posibleng mangyari sa first quarter ng 2026? So nakikita mo? Ay, hindi na matagal yan dahil ang 2028 Feeling mo lang matagal nagsimula eh. na Oo. actually nagsimula na siya ng 2022. Bakit tumakbong vice presidente si Sara Duterte? Klarong-klaro siya yung next in line. Si Sara Duterte ay klarong-klarong contender. 2023, 2021 lang, meron ng mga SWS poll station surveys about who's the next president. So, I think, wag na natin hintayin ng 2028. Nagsilmo lang laban. At what will happen in the next 2 years of BBM habang naging lame duck na siya will depend on sino maging next na malakas. Kung mga Dutertes lang ang by default na malakas, silang magsishape ng last few years ni Marcos, assuming walang mangyaring impeachment or anything major. So that means walang choice ang third force, kundi man idikit nila yung kanilang advocahin dito sa mga next years or so, dun sa Project 2028 pero nila. sinasabi nga, di ba, kung gusto mo talagang kalabanin, halimbawa si Sara, tama yung sabi mo, kailangan pumorma na. 'Di ba? Kailangan ngayon pa lang maramdaman na kung sino yung sinasabi mo. Dahil mga Diba? Dutertes, they had how many years? 2015 pa lang, nakaposition na sila. Yes. May ground war, may troll farm, may genuine supporters online, ganun. Yes. Medyo wala pa yung kabila, thin pa yung ground ng Kailangan organization. ngayon pa lang tumatatak na, nararamdaman na. Paano yan? Wala na tayong oras. So, imbitahan mo na lang sila. Baka naman si Richard. Ay, hindi, imbitahan na lang, Richard, sa Sunday. In person, in flesh. Ito na, Finally. Bardagulan, with all due respect, dun sa aking mga ibang ka-host. Ito, mas maging magandang episode. Ayan. Dahil nandun tayo in flesh. Ikaw talaga. Yun ang with due respect. Bakit? Ay, sige, basta sa with due respect, sa Sunday, 1:30 ng hapon, 1:30 dito ng po hapon, yan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sino ba at sa isama natin sa PRTV, ganun? Yung fortune sa teller? roulette. Ay, meron na. Pinadala ko sa'yo, pero mamaya. Yun, pero okay. definitely kasama dyan si boss Vice President boss ko yan. Sara Hindi lang ako Duterte. Ay, paano? Sige, paano? Sa Sunday na Ay, lang, wala ano? na, no? Wala na Sige, time. bye. Bye. Happy weekend. Happy weekend. Bye. Salamat. Tambalang makapagal at otsyonas sa ATM. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630.